Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol
sa kabutihan ng puso. Ipinaliwanag ni Jesus Nazareno, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Tayo pong mga Kristiyano, dala-dala natin ang pangalang Kristo. Kristiyano, Kristo. Mahalaga pong mapuno ng kabutihan ang ating mga puso. Ang pagiging mabuti ay daan tungo sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang taong mabuti ay laging pinagpapala ng Diyos. Uulitin ko po, ang taong taglay ang kabutihan ng puso, lagi yang pinagpapala ng Diyos. Bakit po kailangan tayong maging mabuti? Simple lang ang dahilan, sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Isa sa katangian ng Diyos ay kabutihan. Ang Diyos taglay ang kabutihan sa kaniyang pagiging Diyos. Kaya sa huling bahagi ng Ebanghelyo, idinagdag pa ni Jesus Nazareno, huwag kayong maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga taong nagsusumikap mamuhay sa kabanalan. Kung ang mata, kamay o paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin o ibig sabihin, itigil mo ang paggawa ng masama. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung ang bibig mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala dahil sa pagpapalaganap ng mga tsismis, maling impormasyon at paninira ng tao, ibig sabihin, itikom mo ang iyong bibig at itigil ang paninirang puri. Itikom mo ang pagsabi mo ng hindi maganda. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala dahil sa mga hindi magandang panoorin at mga binabasa mo sa internet, itigil mo ang mga gawaing ito sa pamamagitan din ng pagtitimpi ng iyong mga mata. Mga kapatid kay Kristo, kung may mga bagay po sa ating buhay na nagiging hadlang sa ating kabanalan, humingi tayo ng lakas ng loob mula sa Diyos upang talikuran ang mga ito. At wala pong ibang hadlang sa ating paglapit sa Diyos kung hindi ang kasalanan. Pinaliwanag sa atin sa unang pagbasa na hindi material na kayamanan ang mahalaga sa paglalakbay na ito, kung hindi ang kabutihan ng puso, ang paggawa ng mabuti at tama at pag-iwas sa udyok ng kasalanan o kasamaan. Kaya mga kapatid kay Kristo, mas piliin natin ang kaharian ng Diyos kaysa mabuhay at maging alipin ng kasalanan. Mas mabuhay tayo sa paraan ng Diyos, ang paraan ng kabutihan at kagandahang loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.